Kagulat World, humanda na kayo dahil ang Rizal Memorial ay hindi lang stadium ngayon. Ito ay naging isang war zone ng garbo at tanggal. Ang ating Pinoy tennis firebrand na si Alexandra Ayala, ang world number 49 powerhouse, ay sasabak na sa isang explosive round of 16 showdown laban sa pambato ng Japan na si Himeno Sakatsume. Hindi lang ito basta laro. Ito ay isang national buzz na nagpapasabog sa social media. Ramdam ang tensyon, ramdam ang pawis, at higit sa lahat, ramdam ang nag-aapoy na pride ng bawat Pilipino na nag-aabang kung makakapasok ba ang ating pambato sa susunod na yugto ng WTA 125 Philippine Women's Open. Ito na ang tinatawag nating high-tension battle, career versus bansa saga. Sa isang sulok, ang ating 20 anyos na left-handed baseline queen na si Alex Ala, may 2 junior Grand Slam titles at determinasyong iuwi ang kanyang kauna-unahang professional WTA trophy sa sariling lupa. Sa kabilang sulok naman, ang 24 anyos na Japanese challenger na si Sakatsume, ang number 140 ng mundo na kilala sa kanyang grit at kakayahang gumawa ng malalaking upset. Ito ang klaseng laban na hindi mo pwedeng kurapan dahil bawat palo, bawat ace at bawat sigaw ng crowd ay may dalang kasaysayan. Bakit ito shocking? Dahil sa kabila ng injury scare ni Alex sa kanyang huling laban, nagpakita siya ng hindi matatawarang resilience para talunin ang kalabang Ruso. Ngayon, haharapin niya ang bilis at talas ni Sakatsume sa net play. Clash ito ng lefty power versus Japanese speed. Ginigulantang natin ang international scene dahil ang mga mata ng tennis world mula Australian Open hanggang Manila ay nakatuon sa atin ngayon. Ito ang patunay na ang Pilipino ay hindi lang basta sumasali. Tayo ay lumalaban para maghari. Sa RLS na ito, hihimayin natin ang bawat stats, ang matinding pressure na pasa ni Alex, at ang ating fearless forecast kung bakit ang home court advantage ang magiging mitsa ng pagkagulat ng buong mundo. Mga Kagulat World, mag-ready na kayo ng tubig at pamaypay dahil ang init sa Rizal Memorial Coliseum ay hindi lang galing sa panahon, kundi galing sa nagbabagang tensyon sa pagitan ng ating pambato na si Alexandra Ala at ng Japanese star na si Himeno Sakatsume. Ito na ang tinatawag nating matchday madness. Ang buong bansa ay tila tumigil ang ikot dahil sa round of 16 showdown na ito sa WTA 125 Philippine Women's Open. Isipin nyo, ang social media feeds natin ay punong-puno ng Laban Alex at Pinoy Pride. Isang patunay na ang home court frenzy na ito ay umabot na sa boiling point. Si Alexandra Ala, ang ating 20 anyos na left-handed baseline powerhouse, ay kasalukuyang nakaluklok sa world number 49. Pero huwag kayong pakakasiguro, dahil ang kalaban niya ngayon ay isang giant slayer mula sa Japan. Si Himeno Sakatsume, na nasa number 140, ay pumasok sa laban na ito, bit-bit ang isang matinding momentum matapos niyang gulatin at pabagsakin ang kanyang kababayang si Nao Hibino. Ito ang klaseng laban na tinatawag nating career versus bansa saga. Para kay Alex, hindi lang ito tungkol sa pag-akyat sa ranking o paghabol sa kanyang unang WTA Pro title. Ito ay tungkol sa pagdepensa ng ating teritoryo sa harap ng libu-libong fans na handang sumigaw hanggang mapaos. Ang ating Pinoy firebrand ay may bit-bit na career singles record na 197-118. Bagamat wala pa siyang major WTA title sa pro circuit, ang kanyang resume ay punong-puno ng ginto mula sa junior Grand Slams tulad ng 2022 US Open. Pero ito ang malaking revelasyon. Si Sakatsume ay may mas malawak na karanasan sa pro circuit na may 250-150 wins at 5 ITF singles titles. Dito lalabas ang tunay na banggaan ng youthful power versus veteran. Nakita natin noong nakaraang laro ni Alex laban kay Charaeva na nagkaroon siya ng bahagyang injury scare. Pero ang pinakita niyang resilience, ang pagbalik mula sa sakit para tapusin ang laban sa 6-1, 6-2. Ang nagpatunay na ang pusong Pinoy ay hindi basta-basta sumusuko. Ngunit heto ang shock factor. Si Sakatsume ay kilala sa kanyang all-court play at bilis sa net. Kung si Alex ay gagamit ng kanyang signature aggressive lefty angles, si Sakatsume naman ay sasandal sa kanyang quick returns. Ito ay parang chess match sa loob ng tennis court, mga Kagulat World. Ang national buzz ay hindi lang dahil sa galing nila, kundi dahil sa symbolism ng laban na ito. Ito ang unang pagkataon na ang isang Pinay ay nasa posisyon na magdomina sa ganitong level ng international tournament sa sarili nating lupa. Ang bawat hataw ni Alex ay tila sipa ng kabayo nagpapakaba sa kampo ng Japan. Pero sapat na nga ba ang home court advantage para malusutan ang Japanese wall?
O baka naman ang pressure ng libu-libong mata ay maging balakid para sa ating pambato. Manatiling nakatutok dahil hihimayin natin ang tactical breakdown at ang stats na magdedetermina kung sino ang tunay na reyna ng court. Kagulat World, dito na tayo sa mas malalim na usapan. Sa bahaging ito, hihimayin natin ang banggaan ng dalawang magkaibang mundo sa loob ng tennis court. Ito ang high-stakes chess match na ginagamitan ng raketa. Si Alex Ala, bilang isang baseline powerhouse, ay kilala sa kanyang kakayahang magpakawala ng mga heavy shots na nagpapaurong sa kanyang mga kalaban. Bilang isang left-hander, ang kanyang cross-court forehand ay isang bangungot para sa mga right-handed players tulad ni Sakatsume dahil ang bola ay papalayo sa komportableng zone ng depensa ng kalaban. Ayon sa mga stats na ating nakalap, si Alex ay may average na 3-4 aces bawat match. Mukhang maliit pakinggan, pero sa tennis, ang mga unreturnable serves na ito ang bumabasag sa kumpiyansa ng kalaban. Ngunit heto ang kaba factor, si Himeno Sakatsume ay isang master ng quick returns. Ang Japanese player na ito ay hindi basta-basta nagpapatinag sa malalakas na palo. Ang lakas ni Alex ay ginagamit niya para ibalik ang bola ng mas mabilis at mas matalas. Sa katunayan, si Sakatsume ay may mas mataas na breakpoints converted rate na 45% kumpara sa 40% ni Alex. Ibig sabihin, kapag nagkaroon ng pagkakataon ng hapon na nakawin ang serve ni Alex, hindi siya nag-aalinlangan. Ito ang tunay na conflict reveal. Paano babalansehin ni Alex ang kanyang pangarap na makapasok sa top 30 at makakuha ng Grand Slam seeding habang bitbit ang pressure ng buong bansa? Sa mga nakaraang tournaments, nakita natin na ang kahinaan ni Sakatsume ay ang consistency under pressure. Kapag ang crowd ay nagsimula ng mag-ingay at ang momentum ay pumanig sa kalaban, minsan ay nawawala siya sa focus. At dito papasok ang X-factor ng laban na ito, ang Pinoy crowd. Sa bawat point ala na isisigaw sa Rizal Memorial, tila dinagdagan natin ang bigat ng raketa ni Sakatsume habang pinapagaan naman ang bawat kilos ni Alex. Pero wag tayong pakasisiguro. Ang injury scare ni Alex sa huling match ay nananatiling usap-usapan sa international tennis community. Bagamat sinabi ng kanyang kampo na she's good to go, ang physical toll ng isang back-to-back high-intensity match ay hindi biro. Ang tactical battle na ito ay hindi lang tungkol sa kung sino ang mas malakas pumalo, kundi kung sino ang mas matibay ang sikmura sa gitna ng matinding tensyon. Ang Japan ay kilala sa disiplina, pero ang Pilipinas ay kilala sa puso. Sino nga ba ang mananaig sa tapatang ito na ngayon ay pinag-uusapan na maging sa mga sports analysts sa Europe at US? Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang global impact nito at ang ating fearless forecast na siguradong magpapatayo ng balahibo nyo.